Ika-36 na kabanata, ang unang suliranin. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Hindi inaasahan ang pagdating ng Kapitan General sa tahanan ni Kapitan Tiago, kaya't naging abala ang lahat ng naroroon. Samantala, labis na nalulungkot si Maria Clara at hindi niya pinakikinggan ang mga payo ni Tia Isabel at Andeng. Ang kanyang paghihinagpis ay bunga ng palitang ekskomunikado ang kanyang kasintahang si Crisostomo. Dahil dito, ipinagbawal ni Kapitan Tiago na makipagkita siya kay Crisostomo hanggat hindi pa natatanggal ang parusa ng simbahan. Umalis si Kapitan Tiago patungo sa kumbento matapos siyang ipatawag. Samantala, sinubukan ni Tia Isabel na aliwin si Maria Clara at iminungkahi na sumulat sila sa arsobispo at magbigay ng malaking halaga upang mapatawad si Crisostomo. Ayon sa kanya, madaling maaayos ang sitwasyon dahil nawala lamang sa sarili si Padre Damaso. Si Andeng naman ay nagboluntaryong humanap ng paraan upang magtagpo sina Maria Clara at Crisostomo. Sa gitna ng kanilang usapan, dumating si Kapitan Tiago at ibinalita ang utos ng praile na sirain daw ang kasal ni na Crisostomo at Maria Clara. Ayon kay Padre Sibila, hindi dapat tanggapin si Crisostomo sa kanilang tahanan at hindi na rin kailangang bayaran ang utang ni Kapitan Tiago kay Crisostomo na nagkakahalaga ng 50,000 piso. Dahil kung hindi, pati ang kanyang buhay at kaluluwa ay mapapahamak. Sinikap ni Kapitan Tiago na pakalmahin si Maria Clara at sinabi niyang ang ina nito ay minsan lamang niyang nakitang umiyak noong ipinagbubuntis siya. Dagdag pa niya, may isang kamag-anak si Padre Damaso mula sa Europa na maaaring maging bagong kasintahan ni Maria Clara. Ngunit sa halip na sumagot, napailing lamang si Maria Clara, nagpatuloy sa pag-iyak at tinakpa ng kanyang tainga. Nagalit si Tia Isabel at binigyang diin na ang pagpapalit ng kasintahan ay hindi katulad ng pagpapalit ng damit. Iminungkahi ni Tia Isabel na sulatan ng arsobispo, ngunit sinabi ni Kapitan Tiago na walang saysay ito dahil praile lamang ang pinakikinggan ng arsobispo. Hinimok naman niya si Maria Clara na huminto sa pag-iyak upang hindi mamugto ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, dumating na ang Kapitan General at unti-unting napuno ng mga tao ang tahanan ni Kapitan Tiago. Agad namang nagtungo si Maria Clara sa kanyang silid at taimtim na nagdasal sa mahal na birhen. Ilang sandali pa, pumasok si Tia Isabel at ipinaabot na nais siyang makausap ng Kapitan General. Dahil dito, agad nag-ayos si Maria Clara at lumabas ng kanyang silid. Ika-37 kabanata, ang Kapitan General. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Kaagad na ipinahanap ng Kapitan General si Crisostomo. Kinausap niya ang isang binatang taga Maynila na labis namang ikinagalit ni Padre Damaso sapagkat lumabas ito ng simbahan habang nagmimisa. Nanginig ang katawan ng binata at namutla nang pumasok siya sa silid kung saan naroon ang Kapitan General. Ngunit nang lumabas siya, may ngiti na sa kanyang labi na nagpapakita ng kabutihan ng Kapitan General at ng kanyang pagpapahalaga sa katarungan. Kasunod nito, ipinatawag ng Kapitan General ang mga praile, kabilang na sina Padre Salvi, Padre Sibila at Padre Martin. Nagbigay galang sila sa kanya at hinanap naman niya si Padre Damaso. Ipinaliwanag ni Padre Salvi na may sakit ang praile kaya hindi ito nakadalo. Sunod na kinausap ng Kapitan General sina Kapitan Tiago at Maria Clara. Pinuri niya si Maria Clara sa kanyang ginawa noong pananghalian dahil kung hindi niya napigilan si Crisostomo, maaaring nasaksak na nito si Padre Damaso. Sinabi rin ng Kapitan General na nararapat siyang tumanggap ng gantimpala, ngunit magalang itong tinanggihan ni Maria Clara. Ipinabatid naman ng isang kagawad na dumating na si Crisostomo at handa na itong makipag-usap. Napansin ng Kapitan General ang pagkabalisa ni Maria Clara, kaya sinabi niyang nais niya itong makausap bago siya bumalik sa Europa. Pagkatapos nito, inutusan niya ang alkalde na samahan siya sa kanyang paglilibot. Ipinaalala ni Padre Salvi sa Kapitan General na si Crisostomo ay ex-komulgado.
Ngunit hindi ito pinansin ng Kapitan General. Sa halip, ipinasabi niya kay Padre Salvi na ipinaaabot niya ang kanyang pagbati at hangaring mabilis na gumaling si Padre Damaso. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpaalam na sila. Sa kanilang paglabas, nakasalubong nila si Crisostomo, ngunit walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Tanging mga mata lamang nila ang nag-uusap. Nang makita ng Kapitan General si Crisostomo, agad niya itong kinamayan. Pinuri niya ang binata sa pagtatanggol nito sa pangalan ng kanyang ama at tiniyak niyang kakausapin niya ang arsobispo upang ayusin ang usapin sa ekskomunyon. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit ni Crisostomo ang pagkakakilala niya sa pamilya ng Kapitan General sa Espanya, na ikinahanga naman ng General sa talino ng binata. Ayon sa General, hindi angkop sa Pilipinas ang kanyang kakayahan at mas makabubuting ibenta niya ang kanyang mga ari-arian upang sumama sa kanya sa Espanya, kung saan higit na mapapakinabangan ang kanyang katalinuhan. Ngunit hindi sumang-ayon si Crisostomo. Sinabi niya na mas nais niyang manatili sa bayang Sinilangan at sa lugar kung saan namuhay ang kanyang mga magulang. Matapos nito, pinuntahan ni Crisostomo si Maria Clara. Samantala, kinausap ng Kapitan General ang alkalde at inatasang protektahan si Crisostomo upang maisakatuparan niya ang kanyang mga layunin, na sinang-ayunan naman ng alkalde. Dumating din si Kapitan Tiago at pinuri siya ng Kapitan General dahil sa pagkakaroon ng mabuting anak at mamanugangin. Ipinahayag pa ng Kapitan General na nais niyang maging ninong sa kasal ni Crisostomo at Maria Clara. Ika-38 kabanata, ang prosesyon. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Ang prosesyon ay nagsimula kasabay ng pagtunog ng kampana at pagpapaputok. Ang mga tao ay may dalang parol at kandila habang naglalakad. Kasama sa prosesyon ng Kapitan General, ang kanyang mga kagawad, ang alperes, ang alkalde, si Kapitan Tiago at si Crisostomo. Ang prosesyon ay patungo sa tahanan ng kapitan. Sa harap ng kanyang bahay, nagpatayo ang kapitan ng isang kubol na gagamitin sa pagdaraos ng lowa, ang pagbibigkas ng tulang nagbibigay puri sa santong pintakasi ng bayan. Mas nais sana ni Crisostomo na manatili sa bahay upang makasama niya si Maria Clara, subalit hindi niya matanggihan ang imbitasyon ng Kapitan General. Pinangunahan ng 3 sakristan ng prosesyon, bit-bit ang mga seryales na pilak. Kasunod nila ang mga guro, mag-aaral, at mga batang may hawak na parol na papel. May dalang pamalo ang mga tini-tini at agwasil upang panatilihin ang kaayusan at disiplinahin ang sinumang lalayo sa hanay o maniniksik. Ang ilan sa kanilang mga kasama ay namahagi ng libreng kandila upang magsilbing ilaw sa prosesyon. Ang prosesyon ng mga santo ay pinangunahan ni San Juan Bautista na sinundan ni na San Francisco, Santa Maria Magdalena at San Diego de Alcala. Ang mahal na birhen ang nasa hulihan ng hanay at 6 na Hermano III ang humihila sa kanilang karo. Nang marating ang bahay ng kapitan, huminto ang prosesyon sa harap ng kubol kung saan gaganapin ang lowa. Mula sa likod ng tabing, lumabas ang isang batang lalaki na may pakpak, nakabota ng pangabayo, nakabanda, at may nakabigkis. Bumigkas siya ng papuri gamit ang Latin, Kastila, at Tagalog. Pagkatapos ng seremonya, nagpatuloy ang prosesyon patungo sa bahay ni Kapitan Tiago. Habang nagaganap ito, umawit si Maria Clara ng Ave Maria kasabay ng kanyang pagtugtog sa piano. Maging si Padre Salvi na kilala sa kanyang magandang tinig ay nakilahok sa awitin. Samantala, labis na kalungkutan ang nadama ni Crisostomo. Sa tinig ni Maria Clara, naramdaman niya ang sakit at pangungulila nito. Nagising lamang si Crisostomo mula sa kanyang malalim na pag-iisip nang ipaalala sa kanya ng Kapitan General ang imbitasyon sa isang pagsasalo. Sa pagtitipong iyon, tatalakayin ang pagkawala ng magkapatid na sina Basilio at Crispin. Ika-39 na kabanata, si Doña Consolacion. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Nang tumapat ang prosesyon sa bahay ni Doña Consolacion, makikitang wala siyang pakikiisa sa okasyon.
Nakasara ang mga bintana at walang sinding kandila. Siya ang asawa ng Alperes, ngunit hindi siya pinayagang magsimba dahil hindi maayos ang kanyang pananamit at hindi kaaya-aya ang kanyang amoy. Naniniwala si Doña Consolacion na siya ang pinakamaganda at mas maganda pa nga kaysa kay Maria Clara. Sa kabila ng kanyang laging may tuyong tabako sa bibig, maingay na pananalita at buhol-buhol na buhok. Para sa kanya, ang mahalaga ay siya ang asawa ng Alperes, senyora ng mga utusan, at ang reyna ng mga Guardia Sibil. Dahil sa kawalan ng edukasyon, ganoon ang pag-uugali ni Doña Consolacion. Bago siya ikinasal sa Alperes, isa lamang siyang labandera, habang ang kanyang asawa naman ay dating kabo. Upang ipakita na mayroon siyang pinag-aralan, pilit niyang ginagaya ang kaugalian ng mga Europeo. Nagsasalita sa wikang Kastila at naglalagay ng makapal na kolorete sa mukha. Labis ang galit ni Doña Consolacion sa Alperes dahil hindi siya pinayagang lumabas. Madalas din siyang murahin at alipustahin ng kanyang asawa, kaya nag-iisip siya ng paraan upang makaganti rito. Habang nagbubulay-bulay, narinig niya ang pag-awit ni Sisa na nakakulong sa kwartel. Agad niya itong ipinatawag upang pakantahin. Ngunit hindi kaagad naintindihan ni Sisa ang utos sapagkat sinabi ito ng Donya sa wikang Kastila. Bukod pa rito, wala rin sa tamang katinoan si Sisa. Dahil doon, kinuha ng Donya ang latigo ng kanyang asawa at muling inutusan si Sisa na umawit. Dahil hindi agad ito sumunod, ipinaliwanag ng isang sundalo ang naisipagawa ng Donya. Pagkatapos niyon, inawit ni Sisa ang kundiman sa gabi. Sa una, tinawanan lamang siya ng Donya. Ngunit habang tumatagal, nadarama na niya ang lungkot ng awitin. Hindi niya namalaya na nagsalita siya sa wikang Tagalog. Nagulat naman ang sundalo sapagkat hindi niya inakala na marunong magsalita ng Tagalog ang Donya. Napansin naman iyon ng Donya kaya galit niyang pinaalis ang sundalo. Muling napunta ang kanyang atensyon kay Sisa. Pinilit niyang magsalita sa Kastila at iniutos dito na sumayaw. Nang hindi sumunod si Sisa, pinalo niya ito ng latigo. Sa lakas ng kanyang palo ay natumba si Sisa. Napunit ang damit at nagkaroon pa ng sugat. Sa halip na maawa, natuwa ang Donya sa kanyang ginawa sapagkat naibunto niya rito ang kanyang galit. Hindi niya namalayang dumating na ang Alperes at binuksan ang pinto. Nang makita nito ang kalagayan ni Sisa, namutla ito sa galit. Subalit si Doña Consolacion ay tila walang pakialam at sa halip ay tinanong pa ang Alperes kung bakit hindi siya pinati nito. Ngunit walang naging tugon ng Alperes sa kanyang naging tanong. Ika-4 na pong kabanata, ang karapatan at lakas. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Isa-isang sinindihan ang mga kwitis habang papalapit ang ika-10 ng gabi. Ang nagsisilbing ilaw sa daraanan ng mga tao ay ang luces de Bengala. Ang huling pailaw ay maihahalin tulad sa isang bulkan. Si Don Filipo, ang Teniente Mayor, ang namahala sa dulang idarao sa malaking entablado. Nag-uusap sina Don Filipo at Piloso Potasio tungkol sa kagustuhan ng Don na magbitiw sa kanyang tungkulin, ngunit hindi ito tinanggap ng alkalde. Naputol saglit ang kanilang usapan nang dumating si Maria Clara at ang kanyang mga kaibigan. Kasunod nila ay dumating ang ilang Kastila at mga kura na inihatid ni Don Filipo sa kanilang mga upuan. Nagsimula ang unang bahagi ng dula sa pag-awit ni Tiananay at Marianito ng kantang Crispino de la Comare. Habang ang atensyon ng karamihan ay nasa pagtatanghal, si Padre Salvi naman ay hindi maalis ang tingin kay Maria Clara. Dumating si Crisostomo nang matapos na ang unang bahagi ng dula. Agad nagkaroon ng bulungan sa paligid, ngunit hindi niya ito pinansin. Nilapitan siya ni Padre Salvi at sinabihan si Don Filipo na paalisin siya. Tumanggi naman si Don Filipo sapagkat malaki raw ang naging ambag ni Crisostomo at maghapon siyang nakausap ng alkalde at kapitan general. Dahil dito, umalis na lamang si Padre Salvi. Lumapit si Crisostomo sa mga dalaga at sinabing aalis muna siya dahil may nakalimutan siyang tipanan. Pinigilan siya ni Sinang, ngunit sinabi niyang babalik na lamang siya. Nang si Yeyeng ay magsisimula ng sumayaw, biglang lumapit ang mga Guardia Sibil kay Don Filipo
at iniutos na ipatigil ang dula dahil naiingayan daw ang Alperes at si Doña Consolacion at hindi raw sila makatulog. Hindi sumang-ayon si Don Filipo sa kanila. Ilang sandali pa, nagkaroon ng kaguluhan. Sinubukang habulin ng dalawang sipil ang mga musikero upang itigil ang palabas, ngunit nahuli sila ng mga kwadriyero na sumusuporta kay Don Filipo. Habang nagkakagulo, dumating si Crisostomo at hinanap si Maria Clara, habang si Tia Isabel ay patuloy sa kanyang pagdarasal ng letanya sa Latin. Dinala ng mga kwadriyero ang mga gwardiya sibil sa tribunal, kung saan pinagbabato sila ng mga tao. May ilang kabataan ding nagbalak ng masama laban sa mga sibil. Bagaman nakiusap si Don Filipo na wag nang palakihin ang gulo, hindi pa rin tumigil ang mga tao. Dahil dito, lumapit siya kay Crisostomo upang pakiusapan itong pigilan ng kaguluhan, ngunit sinabi ni Crisostomo na wala siyang magagawa. Sa halip, hiniling niya kay Elias na makiusap sa mga tao, at nagawa naman itong mapatigil ang kaguluhan. Samantala, mula sa kanyang kinatatayuan, nasaksihan ni Padre Salvi ang lahat ng pangyayari at agad niyang inutusan ang kanyang mga utusan upang sabihin ang iba pang mga nangyari. Nawala ng malay si Maria Clara at agad siyang binuhat ni Crisostomo. Nang malaman ni Padre Salvi ang tungkol doon, agad siyang bumaba mula sa kumbento at agad nagtungo sa liwasan. Ngunit pagdating niya roon ay wala ng tao. Nagpunta siya sa bahay ni Kapitan Tiago at nasilayan ang mga anino ni Maria Clara at Tia Isabel. Dahil dito, nawala ang kanyang pag-aalala at takot, sapagkat alam niyang ligtas na si Maria Clara. Kaya naman bumalik na lang siya sa kumbento.